Panibagong disbarment case naman ang kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema dahil pa rin yan sa pagmumura at pagbabanta ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mismong si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, ang nagpetisyon sa Korte Suprema kanina para hilinging ipadisbar o tanggalan ng lisensya bilang abogado si Vice President Sara Duterte. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Dahil yan sa pagmumura at pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong Sabado, idagdag pa raw ang maanomalyang paggastos umano ng confidential funds ng OVP. Taong 2023 nang masuspindi at madisbar si Gadon matapos ireklamo ng pagmumura sa isang journal. Kaya giit niya, dapat maging patas ang Korte Suprema. Si VP Sara, pinagmumura niya, hindi lang isang tao ha. At ang minura niya, Presidente, First Lady at saka Speaker of the House. Hindi lang mura, pinagbantaan pa niya, napapatayin niya. Paglilinaw naman ni Gadon, personal na desisyon niya na ipadisbar si VP Sara. Pinagsabihan daw siya ng Pangulo na hindi na ito kailangan. Hamon pa ni Gadon sa bise. Napaka-immature, kulang na kulang sa statesmanship. At saka hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita, mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress siya ay i-impeach. Ang Department of Justice naman, ipauubaya na raw sa Korte Suprema ang isyu. Lalo't may nakabinbin na ring disbarment case laban sa bise nang manuntok siya ng court sheriff noong mayor pa siya sa Davao City. Kamakailan naman, nakatanggap din ng anonymous letter ang SC para hilingin ang disbarment ni VP Sara. Dahil naman ito sa sinabi niyang gusto niyang ipahukay at itapon sa West Philippine Sea ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Paliwanag naman ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, dumaraan muna sa masusing investigasyon ang mga disbarment complaint na inihain laban sa abogado bago magkaroon ng pre-trial at maging ganap na kaso. Kailangan pa rin daw kasing tignan kung may sapat na batayan ang reklamo. Isa sa mga batayan ng disbarment complaint ay kung may nilabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability ang isang abogado. Sinabi na po ng Korte Suprema na ang pagiging lawyer ay isang privilege, hindi karapatan. Ibig sabihin ng Korte Suprema dyan, maaari nilang bawiin ang pagiging lawyer kung sa tingin nila ang isang lawyer ay hindi na sumusunod sa code. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.